Kumakain ka rin ba ng pochi? Ang ganitong pochi, oh. Mali! Kamukha man sila ng paborito nating candy, sila pala ay itlog ng apple snails. At isa sila sa mga halimbawa ng invasive alien species. Ayon sa Convention on Biological Diversity, ang invasive alien species ay ang mga organisms na hindi naman talaga nakatira or non-native sa isang ecosystem or kapaligiran. They're usually causing harm sa ating ekonomiya at ganun din sa ating environment. Isa sa mga halimbawa nito ang apple snails o Pomacia. Makikita natin ang apple snails ay karaniwang golden yellow, habang ang ibang uri ng snails ay maaaring may kulay black, brown, at blue. Tapos, herbivores ang karamihan ng mga snails, kung saan gusto din nilang kinakain ng mga algae at nabubulok na halaman. Ang apple snails naman ay omnivores, ibig sabihin, mas gusto nilang kinakain ng halaman at karne. Ayos, di ba? Pero, alam nyo ba na kabilang sa top 100 worst invasive species ang apple snails? Isipin nyo, isa itong detrimental aquatic snail na naninira ng aquatic crops tulad ng palay sa Southeast Asia. Kaya naman, tinuturing itong potential pest sa maraming bansa. Ibig sabihin, kailangan natin gumawa ng aksyon bago ito kumalat. So dahil invasive species ba sila, tapos ganyan pa, ibig sabihin ba hindi sila magiging welcome sa ating environment? Like, ever? Habang sinusubukan ng mga apple snail na manirahan sa isang bagong environment, ay paunti-unti rin may nagbabago sa kanilang mga katawan. Di man natin masabi kung gaano katagal yung ganitong proseso, pero dahil sa pagbabagong ito, maaari na silang maging neonatives. Bilang mga microphyte omnivores, o kumakain ng aquatic na halaman, sinisira nila ang cycle ng pagpapanatili ng kalidad ng tubig at pag-recycle ng nutrients. Dahil dito, marami ng ecosystem sa Asia ang nakakaranas ng pagbaba ng kalidad para sa mga naninirahan dito. Dala-dala ng apple snails ang rat lungworm na siyang magi-infect sa mga tao ng meningitis na maaaring magdulot ng neurological problems na nakamamatay. Tapos, yung pagkakaroon pala ng kulay pink sa kanilang mga itlog ay isang palatandaan na sila talaga ay may toxins. Delikado ito sa ating balat at mata kung ito ay diretso nating hawakan. Sa isang agrikultural na bansa tulad ng Pilipinas, tinitira ng apple snails ang mga palay. Tapos, nasisira ang mga ito bago maani. Kaya nagkakaroon ng balita na humigit kumulang 100 bilyon ang naging economic losses. Isa itong struggle, lalo na sa ating mga magsasaka. Dahil naapektuhan nito ang kanilang hanap buhay. Dahil staple food natin ang kanin, maaaring maapektuhan din ang ating supply at access sa bigas. Para sa mga full-grown snails, pwede naman natin silang tapakan, parang ang ginagawa natin sa ipis. Pak! Kapag yung itlog naman nila ng kulay pink yung nakita mo, humanap ka lang ng mga bagay na pwede makatulong sa'yo para tanggalin sila, tulad ng gloves at kawayan. Ipinapatupad naman ng Philippine Rice Research Institute ang Integrated Pest Management kasama ang mga magsasaka. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pag-level ng rice fields, pagbuo ng drainage canals, at pag-drain ng mga field. Grabe, no? Yung mga apple snails, tapos yung mga pink nila na itlog. Cute man sila tingnan, pero small but terrible ang atake nila. Kaya pag may nakita kang parang pochi na nakadikit sa puno, huwag mo itong kakainin ha. Pwede mo itong pisain gamit ang iyong mga sapatos o tsinelas, pero huwag mo itong gagamitan ng kamay. Baka ikaw ay maaray. Pero, may tanong lang ako.